Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening ulit sa inyong lahat. Today is Saturday, February 24, 2024, alas 4:16 na ng hapon. So ayun na nga, madami tayong meeting for today kaya ah, madalian lang to ang ating megos-megos. So ito guys, 52, kaya umabot siya ng 35. Minsan kasi pag umaangat to guys, bumababa naman ito. Pinaka suma total 50,000 pa rin ang inilalabas ng AXS farming or staking. Kasi nga proof of stake na. Ulitin ko lang disclaimer guys ha. Ang channel na ito ay hindi po ito financial advice. Wala po akong kapasidad, kakayanan na magbigay sa inyo ng advice na totoong mangyayari. At ang ginagawa ko po ito ay pang sarili ko lang. Hindi ko po ito pinagmamayabang sa inyo. Kumbaga taon na nga ako nag-i-stake dito Kailan ako nag-record? Parang 3 months pa lang record ng YouTube. So, yung iba kasi lalo na yung bagong ad lang sa ating channel, bagong nakinig, nanood lang, i-judge ka kaagad. Alam mo yon, yung mga tipong mga tao na padalos-dalos mag-isip ba? Bigla na lang nagko-comment, wala namang alam. By the way, pag mga ganun kasi dinidelete na natin, yung toxic yung mga ganun tao guys. Sayang oras ng boys sa mga ganun tao na walang ginawa kundi crab mentality ba. Ibig ko sabihin yun nga, ganun naman lagi. Yung crab mentality, yung nanggigigil, galit na galit pag may mga Pilipinong kumikita. Parang ganun. Pero sa inyo na yan, bahala na kayo. Nasa genes nyo na siguro yan. Kung ayaw nyo baguhin sarili nyo, wala rin mababago sa buhay nyo. Okay, so alright. At bahala kayo, buhay nyo yan. Ulit, bahala kayo, buhay nyo yan. Kanya-kanya naman tayo ng buhay. Malamang sa malamang kung anong buhay mo ngayon, tignan mo na lang kung anong mga ginagawa mo. Tingnan mo kung ano magkano savings mo, 'di ba? Bago ka manghusga. Parang ganoon. Okay, so yung iba naman na may mga natututunan dito sa ating channel. Salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa channel natin at sa mga pagkinig, pagbibigay nyo ng oras sa channel natin. Thank you so much sa inyo. Mula nung day 1 hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila sa mga na nakakapagbigay tayo ng idea, ng share, ng kung ano-ano mga wisdom thoughts, kung ano mga inspirational experience na nakasalamuhan natin sa pagbi-business. Okay, sa alright? So, balikan na natin to. Medyo napakakwento na naman tayo. So, ayun na nga, you can please everybody, hindi talaga lahat mapi-please. So, yung iba nagmamarunong, nagmamagaling, buhay nyo yan. Siguro, dumating sa panahon sa kanila, ang ugali kasi depende kung saan ka lumaki guys Kung sino yung lagi mo nakakasalamuha. Malamang kung yung lagi mo nakakasalamuha yung mga tipong taong walang makita kundi mali lang ng kapwa, malamang ganun ka din. Okay? So, kadalasan naman, yun yung mga taong hindi nagtatagumpay at umaangat sa buhay. Walang ginawa kundi mamuna. Walang ginawa kundi makita lang yung mali. Kung sabi nga nila, kagaya sa mga nangungutang or sa mga kamag-anak mo na natutulungan mo, di ba? 10 beses kang tumulong, 1 beses ka lang hindi tumulong, tingin sa'yo madamot. I don't know kung agree kayo doon, pero yun talaga nangyayari. Kasi na-experience ko na yun ng maraming beses. Okay? Ulit, kadalasan sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, na mga natulungan mo ng maraming beses, 1 beses ka lang hindi tumulong, tingin sa'yo madamot. So, kung ano man ang ginagawa mo ngayon na maganda sa kapwa mo, talaga makikita nila yung mali mo. Sabi ko nga, you cannot please everybody. Hindi talaga lahat nakakaunawa. Okay? Okay, so alright. Pag ganun, sayang oras ng buhay dong guys. X nyo na yun sa buhay nyo. Hindi mo kailangan maghanap ng tao na hindi makakatulong sa'yo mag-grow, diba? Pag mga ganun, anuhan nyo na yun. Sayang oras ng buhay dun. Keep moving forward. Importante, tuloy-tuloy lang ang buhay. Importante, kumbaga, kung nangangarap ka man ngayon, huwag ka susuko, tuloy mo lang yung pangarap mo. Dapat yung ginagawa mo sa pangarap mo, ginagawa mo araw-araw, connected doon sa goal mo na yun. Okay, by the way, claim lang natin ito mga kainsan. So, 44 siya, dapat 39 lang yan. Kaso nga lang, lumagpas tayo kasi kaninang alas 12 ata dapat yan, yung pang 24 hours, kaya lumagpas. So, 44 na siya ngayon. So, dating yung kalahati nito, pinapasok natin ulit sa staking at yung kalahati binibili natin ng RON token. So mamaya check natin kung ano bang bibilin ko, RON na ba o Pixel, kasi parang bumaba ata yung Pixel.
Okay, so mga 22. Yan. Bilhin lang natin ng AXS ulit. Stick lang natin, guys. Sa mga nagtatanong kung ilang taon na ako dito nag-stick, matagal na po. Kahit i-review nyo, ayun lang yung wallet ko dahil blockchain technology yan. Makikita nyo dyan yung mga nangyayari sa wallet ko. Isa ito sa mga wallet ko dito sa laptop na to. Ayan, makikita nyo yung history niyan kung kailan nag-start nag-stake, pati yung mga pinapa-scholar ko dyan, yung mga payout sa scholar, ayan, makikita nyo dyan. So, bahala na kayo. Lalo na dun sa may mga idea na sa blockchain technology, sa pagpipaste ng mga wallet. Makikita nyo yan, guys. Open naman kasi yan eh. Kumbaga yung ledger is open yan. Makikita nyo yung mga transactions. Kahit sino namang mga may wallet o kahit wheels yan, kahit bago lang, makikita nyo yung history niyan. Okay? Okay, so alright. So, balikan na natin. Ito yung mga nangyari sa crypto, guys. Ngayon, CoinGecko, meron na siyang 12,800. Ay, nadagdagan. 871 na coin sa loob niya. So, ang exchanger, kasama dyan yung Binance, Qcoin, kasama dyan yung OKX, Polonix, Bittrex, yung mga MEXC, ang dami, Gate.io, etc. BitGet, Bybit, yan yung mga exchanger. Yan sila yung mga centralized exchange. Then, ito naman yung market cap ng kabuuan ng crypto industry. So, ito na yung pinaka value ng buong crypto. So, 115 trillion, ang halos 56 dyan kay Bitcoin, 19 kay Ethereum. So, ito yung mga list ng mga token or coin ng mga kakryptohan natin, guys. So, bawat token dyan, iba-ibang narrative, iba-ibang use case, iba-ibang gamit niyan, iba-iba rin syempre may-ari, iba-iba hangarin yung mga yan. Search nyo na lang at may mga idea naman tayo na binibigay dyan. Ito yung mga nag-trending ngayon na token, aralin mo lang, check ba yung contract niyan, kadalasan kasi nasa contract yan. Kung may mali doon sa contract, ay automatic yan. Kadalasan nag-i-scam, lalo na pag maraming problema. So, ito, na-check ko na to kanina ata. Pero check pa rin natin kung gaano ba yung contract nito. Ito, BNB naman siya gawa. BNB blockchain. Copy lang natin yan, guys. At i-paste natin dito sa Dex tool. Okay, so alright, mga insan. Ayun, basta tuloy-tuloy lang. Normal lang na may mga negative na tao. Yan kasi yung fuel mo para pero minsan, nakakadagdag yan ng yung parang alam mo yun, sarap konyatan ng mga ganun tao. Walang makikita kundi mga negative sa buhay. So, ito, audit yan. So, audit. So, okay siya. So, ito yung mga taga-check niya. Kumbaga, ito yung mga watchdog ng mga solidity or contract ng isang token. So, makikita daw yan sa contract, verify daw lahat yan, and honeypot, yung buy tax niya. Kadalasan, guys, makikita nyo dito, at least 5% pababa. Kasi minsan, pag na 100% na, bumili kayo lalo mga meme token, ako, hindi nyo mawi-withdraw yan, guys. Maniwala kayo sa akin. Ang dami kong tauhan na yan ang reklamo. Okay? Kasi makakilala natin sa industriya, nagki-crypto rin, may mga meme hunter, may mga layer 1 hunter, etc. May mga grupo tayo ng whales. Pero, ayun na nga, bahala kayo. Basta, yung iba kasi dito, pag nakapakinig, tapos bago lang sa crypto, i-judge ka kaagad. Alam mo yun? Ay. Sayang oras. By the way. Aha, saan na ba tayo mga insan? Dito na tayo. Ayan. Tapos, check natin ito. Check na pala natin to. Check natin isa pa. Yung nag-trending. Ito, check natin to. Si Opsec. Tsaka si Palm AI. Check natin yung mga nagte-trending. Actually, makikita mo rin to sa guys sa isa rin sa pinagmo-monitoran ko yung CryptoRank. Makikita kasi doon ng mga idea din na para sa about crypto, syempre. Kung ano yung mga nag-viral na crypto, bakit siya nag-viral, mas doon mas maganda doon makakita ng mga idea ba. Okay? Mamaya i-browse natin yon. Ang bagal ng internet ko, guys. Ba meron? Bayad naman ako ng internet. Okay. Doon pala sa may mga concern about cybersecurity. Magagawa ulit ako ng video kasi hindi ko alam kung anong number ng video na ginawa ko about sa cybersecurity. So, may IT company kasi tayo, guys. Ang ginagawa ng IT company ko, mga AI. Kadalasan AI yung ginagawa niya. Tapos, yun, may mga apps din na about sa
Ano ba yung mga pinagagawa ng IT ko ngayon? Travel at saka sa mga ano ba yun? Transportation. Yan. So ito, kagaya nito, pinis natin. Umangat siya guys, pero dito sa audit, meron siyang medyo mga question. Ito, kagaya nito, 5% yung tax nyo. Tapos, ayan, makikita mo naman dyan kung may mga alert. So, pag medyo maraming alert, medyo dapat, kumbaga, nakadistansya ka. Aralin mo rin siya lalo na kasi, ayan, kagaya may mga anti-wheel siya or wala siyang anti-wheel, parang ganun, modify. I don't know, namomodify pa kasi yung contract nito. Yun ang problema. Dapat hindi na namomodify para wala nang babaguhin. Minsan kasi pag namomodify pa yung contract ng isang token, bigla na lang sila mag-a-attach ng rules. Wala na. Magbabago na, nakabili ka. Kaya minsan nagda-dump, bumabagsak yung value. So kawawa lang yung mga pera natin na pinaghirapan. Lalo na pag linagay mo, hindi extra pera. Nako, maninisi ka lang guys. So, ayun. Kahit anong sabi ko dito, yung iba, pag nakakatulong ka na nga, nagbibigay ka na nga ng oras, negative pa rin sila, men. Ay. Siguro mahilig kayo manood ng mga, alam mo yun, mareklamo ng mareklamo. Kung empleyado kita, tinanggal na kita eh. Actually, may mga naman yan, may mga, tama lang din naman yan, may magko-correct sa'yo minsan para malaman mo yung mali mo. Pero syempre pag foul na, lalo na kapag ganyan guys, may law firm kasi ako eh, law at pag mga ganyan tapos hindi na kayang tapos nako, liable ka sa akin. By the way, asa na ba tayo mga insan? Dito na tayo sa crypto. Ayan. Okay. So, ito yung mga nag-trend. Yan, makakatulong sa'yo yan. Tapos, mekos mo lang sa Dex Tools. Tapos, dito sa CryptoRank. Bakit ko sinabing mas maganda dito? Kasi nga, makikita mo yung mga nag-top rank. Ito, kagaya nito. Mga tumaas. Totoo naman, mga tumaas yan ngayon. So, ito ang 7 days ago. Check mo lang yan. Ang dami ko sana, no? Dito, ang dami ko nito. Binenta ko. Okay, yan. Tapos, ito, umangat. Diba? Starknet. Makikita mo yung mga yan. So, ayun yung mga nagte-trending. Tapos, pag nakita mo nagte-trending sila guys, ito 24 hours, masa-search mo na ngayon yan kung ano ba tong project na to, ba't nag-trending. Ito si Sora AI, I don't know kung, di ba ChatGPT, tas ngayon Sora AI na. Search nyo rin to kung gaano kaganda kasi ito yung mga dine-develop din ng IT ko ngayon. Yung parang mga customer magpapagawa ng video na about sa mga product nila. So, parang gagawa ka na nito ng movie. Kaya ng mga sasakyan na tatype mo lang Lamborghini, saan siya umaandar, sa mountain ba, tapos pinaka-background niya, dagat, ganito ganyan. So, type mo lang yun, bibigay sa'yo ng AI na yan. Yung Sora AI pero hindi ko alam kasi bakit may token. Yung iba kasi guys, kunyari may bagong in-announce, lalo na si Elon Musk, may in-announce siya kagaya ng Grok na AI nila. Bigla naman may gumagawa ng matatalino ng mga developer na connected na sa crypto. Gumagawa sila ng ganung token kaagad. So, parang ganun. Ito, Sora, gumawa agad. I don't know kung totoo to o hindi Pero, ayun. Ito, okay din tong portal. Na-search ko na to before. Aralin nyo rin yan. Pero hindi pa siya available. Okay. So, ayun lang. By the way, tapos ito dito guys, sa mga upcoming. Ayan. So, pipiliin nyo rin at aaralin nyo, syempre, yung may mga nangapital. Ayan, fund and investor. Ibig sabihin, may mga kumpanya na nangapital dun sa token na yon. Ano ba yung token na yun? Siguro may kakaiba dyan. So, ayan siya. Social yung category niya. February 26 ang launching niya. Okay? Yung iba dito to be announced. Ayan. So, makikita nyo na yan. Siguro, mas kung ako mo papipiliin, gusto ko dun sa maraming investor. Para, syempre, mas safe. Kasi ang dami nga gumagawa ng token. Kagaya nga sa CoinGecko, di ba? Dito nga, 27,000 na yung currency na nakado. 27,000 sa CoinGecko nga ilan? CoinGecko 12,000 pa lang. Bago kasi ma-add sa CoinGecko, may mga KYC yan, hindi basta-basta din. Pero yung iba kasi naduduplicate na, yung iba naman paulit-ulit lang gumagawa. Tapos magi-scam. Pinagmamalakit, pinagmamayabang, nasa CoinMarketCap na daw sila, nasa CoinGecko na sila. Tapos ayun, bigla rin naman nawawala. Kaya nga sabi ko sa inyo, aralin nyo guys ha. Okay, so ito yung thumbnail natin, 24.95. Search muna natin kung how much yan ngayon. Si AXS in peso. At ayan, may mayayabangan na naman sa atin dyan. Bahala na nga kayo guys.
I-off na natin yung comment pag may mga ganyang negative person. Okay, so search natin yan, mga insan. Okay. Ayan, paste natin. Boom. So meron tayong 18.2. Medyo bumaba, no? Kasi dati 22 na yan, mahigit eh. Pero ayun lang. Basa na tayo ng mga comment na mga matitino at malulupit natin mga subscriber. Shoutout sa inyo, 467. Salamat sa inyo sa pag-subscribe, guys. And sa pakikinig ng ating mga kamekos-mekos dito, mga insan. Bahala na kayo. Basta tuloy-tuloy ko lang to, whatever it takes. Kasi nakakommit ako dito. Yun. Okay. Sir Jerome Torres, 2067. Present, sir. Shoutout po sa inyo, Sir Jerome. Ito kay Joe Wickens, Trades 3142. Hello, sir. Nahack daw si Papa Gios. Total $10M worth of RON and AXS. Tanong lang, sir, anong gamit niyong operating system ng laptop nyo pag nag-store kayo ng asset? Planning to buy laptop, Windows, or Mac OS gamit? Okay naman kahit ano. Mahirap din kasi magbigay dito ng mga info. Kasi pwede kitang i-hack, sir. Bigyan mo lang ako ng operating system mo. Tapos, bigyan mo lang ako ng email mo. Kaya na kitang i-hack. Ay. Pero syempre, by the way, my profession is computer engineer. May IT company po tayo. Cybersecurity din ng ating expertise. Pero, ayoko naman magkwento, guys. Kasi negative yan eh. Pero, hindi naman kami nakapokus sa ganung bagay. Kasi, kailangan mo lang i-secured yung database mo, yung website mo, paano mo aralin kung paano magiging secured ikaw. Kasi nga, hindi lang naman ikaw bilang IT company, hindi lang naman ikaw nagbebenta ng mga kung ano-ano online na para sa website or para sa ano. Siyempre, bawat kliyente mo, kailangan mo rin mabigyan sila ng protection sa kanilang mga website. So, yun din, dun po ang ginagawa ng IT namin. So, by the way, dito sa tanong mo, planning to buy, nasa sayo yan. Ang gamit ko before Windows, pero may mga Mac din tayo. Pero nasa sa inyo po yan kung anong gagamitin nyo. Lahat naman yan okay. Basta wag lang kayo mag-click ng mga link. Maingat kayo sa link, sa mga phishing site, sa mga link, magda-download yun. Dun kayo mayayari. Pero kung halimbawa, sarili mo yung internet mo, hindi ka nakiki-wifi sa mga coffee shop na mga free wifi, mag-ingat din kayo sa ganon. O kung sarili mo naman yung wifi mo, walang ibang gumagamit, mas mainam, i-secured mo yan, lagyan mo ng at least 16 password pataas, baguhin mo, yung naka-default kasi yan eh. Tapos, ang gagawin mo ay, siyempre kung bibili ka ng mga wallet or mga token, lalo na kung mas maganda may hard wallet ka. Yung hard wallet o tinatawag na cold wallet, ayun yung mga Trezor, Ledger, kung doon mo ipapasok yung inyong mga asset. Pero kung kagaya natin, nagte-trade tayo or nagmimikos-mikos ba tayo everyday, hindi ko na siya doon linalagay. Ang linalagyan ko yung mga secured na malalaking amount ng aking mga crypto. Okay? Pero syempre, lalo na, halimbawa sa mga influencer, bakit may nahahack? Kasi nga, yun nga, meron tayong tinatawag na engineering na ngayon, yung parang sa influencers, doon nakapokus sila, guys. So, parang, kumbaga, ako malaking company, kunyari, nagbibigay ako sa inyo ng parang collaboration, kung pwede ka ba, ganito ganyan, tapos communication na malulupit dyan, yung mga account manager ng mga Facebook nila, hindi naman oriented about cybersecurity. Ngayon, pag nag-click-click, kasi hindi naman yung influencer kadalasan na nagmamanage na yan eh. Yung mga manager nila ng account na yon. So, kadalasan, pag namali-mali ka ng click, syempre, nakuha ko na yung loob, parang gano'n, nakuha ko na yung loob mo, ako yung kunyari nagpapanggap na malaking company, makikipag-collab sa'yo. Pag click mo nun, naku po, pag tinanong ka na parang ganito, pag tinanong ka ng operating system na meron ka, syempre, ang mga malware kasi, mga ransomware, iba-iba rin yan ng program. Ngayon, pag nalaman na kung anong gamit mong OS, tapos, syempre, yun ang isisend nila ngayon na malware, na depende dun sa OS na gamit mo. Pag click mo nun, nung mga link na yon, patay na. Iyak. Lahat ng password yan sa browser mo, lahat ng laman niyang desktop mo, computer mo, pati naka-hide na file mo, kaya yung kunin lahat. Kaya mag-ingat kayo, lalo na ngayon AI na. Pero syempre, sa mundo naman ng AI, parang internet lang din dati, ayaw tangkilikin. Pero
Ganun lang sumabay sa daloy ng agos ng buhay ang mga tao. So parang no choice, kaya sabayan mo talaga ang trend. So kung may AI naman, malamang yung mga hacking is magiging malulupit, lalo na pag may quantum computing na. So pero tingin ko, kung mayroon mga ganun na kinakatakot ng iba about AI, ganun din siguro yung malalaking kumpanya, pati mga gobyerno magre-restrict din yan. Gagawa din sila ng mga AI panglaban sa mga kapwa AI na connected sa hacking. Okay, sa alright, by the way, pakwento tayo. Shoutout sa'yo. Axis Snap, boss, present. Boss, pag sobrang haba ng mga green candle, mas okay bang humintay na mag-dip or mag-trading range? Noon gusto ko makakita ng mga ganyan, pero ngayon natatakot ako. Very, very, very risky po mag-trade, lalo na crypto. Volatile yan. Dalawa kasi yan sa crypto. Pwede ka lang mag-hold, bumili ka lang, at hintayin mo, tumaas. Nasa sayo yun. Pero risky pa rin yun. Pero volatile din yun. Pero mas pinaka-risky yung trading sa crypto. Yung magte-trade ka futures. Marami dyan sa mga exchanger, Binance, etc. Lahat naman yan may trading platform sila. Yun yung parang maglalagay ka ng capital mo, tapos bibili ka long or short. O sa forex naman, buy or sell, na kung saan pwede kang ma-liquidate o ma-margin call o ma-core margin, maubos yung account mo. Yun yung delikado dyan. So sa forex, hindi basta hula-hula yan. Pag nakita mo lahat green, tapos pababaanan ako ay lahat ano ba? Lahat green or blue, tapos magre-red kasi ang haba na ng blue or green. So nasa sa'yo yun, guys. Aralin mo mag-trading. Hindi po yan basta-basta. Sayang naman kung malulugi ka. Mas maganda may mga demo account naman, lalo na sa forex. May mga demo account dyan, yun muna. At marami namang magagaling na YouTuber dyan mag-explain ng mga forex, crypto trading. Basta mag-ingat ka maglagay ng pera, guys. Aralin mo muna bago ka maglagay. May mga demo account naman para mamali ka man ng pindot, okay lang habang inaaral mo. Okay? Halo game. Bakit kinumpara mo si Henry C sa networking? 'Di ba Ponzi scheme ang networking? Ito na yung isa sa mga malulupit na comment. Nilalagyan lang ng bogus product para di halata. Okay. Siguro sir na ano to. Na-reject ka ba sa MLM? Ang dami kong sinabi diyan, kung lilista mo yan, mas marami kang matututunan. Yes, kinumpara ko si Henry C sa MLM. Bakit? Kinumpara ko siya based doon sa law of leverage na sinasabi ko. Ang law of leverage kasi, meaning lang nun, pagpaparami ng oras sa iba. Ibig sabihin, kung may empleyado ka, marami kang empleyado nagtatrabaho sa'yo. Same sa networking. Networking, para sila ng system ba, ng ina-apply. Ikaw yung upline, marami kang downline na hindi mo naman yung pinapasahod. Pero pag nag-network sila, humataw sila, may kita ka doon. So, same application sa law of leverage. Ang pinagkaiba lang, mas marami itong kapital, at yung networking, maliit lang yung kapital. Pagdating sa business side, pinakamalit na kapital sa business side, networking. Sige nga, magsari-sari store ka. Start from the scratch. Renovation pa lang ng sari-sari store, magkano? Rep pa lang, magkano? 'Di ba? O paninda mo pa. Tapos uutangan ka lang, gigisingin ka, matutulog ka na, mangungutang. Ayun. So, kumbaga, wag mo na sabihin si Henry C, sir. Wag na si Henry C. Ako na lang, yung build and sell ko. Yung meron po kasi tayong build and sell, nagpapatayo tayo mga townhouse. Kung ilan yung empleyado ko, sabihin ko na lang mga 50. Yung mga tao na yon nagtatrabaho para sa akin. So, kumita ako doon, depende yan. Sabihin natin mga 5 million per year. Halimbawa na lang. Hindi ba yun kinikita ng mga networking? 5 million per year? May mga ganun. Marami tayong nakasalamuha before ng mga ganun. So, ang pino-point out ko lang dyan, pinaliwanag ko naman dyan Same application lang yan sa law of leverage. Pero yun nga, sinabi ko din dyan sa video na yan, yun nga, may mga matatalinong magagaling na may mga nagtatayo ng networking, scam ang ginagawa. Paano yun? Ito kagaya ng sinasabi mo. Mga bogus na product. Paano yung bogus na product? Yung tipong walang kwentang product. Tapos ang marketing plan pa nila is investment. Marami kasi guys, kaya nasisira networking. Ang networking kasi maraming marketing plan. Marketing plan yung ginagamit nila na parang pang-akit ba, sabihin natin, or vehicle para kumita ka ng low leverage. Ano yon? Stair step, unilevel, binary, coded, pass up, matrix, monoline,
Yung iba nga, paluwagan pa. So, ang dami niyan. So, bilang owner, yung iba dyan, namimili ng mga may overpayout. Yung binary at saka monoline. Yun yung mga may overpayout eh. Tapos may pangako, issue yung cheque. Sa binary naman, hanggang ngayon, buhay yung iba nating mga kakilala dyan. Mga Big 5, Big 6, Big 7 owners sa Pilipinas. Malamang naririnig mo. Ito kasi nilahat mo eh. Okay, ano-ano ba yun? Im Global, naririnig mo. Uno, naririnig mo. Vita Plus, naririnig mo. I-search mo na lang hanggang ngayon, 17, 20 years na sila. 'Di ba? O ano pa? N-World, yung wala na pa N-World. Si JC Premier, yan, si Jonathan So, kaibigan natin yan. Pangalan nito? Si I Am Worldwide, 'di ba? Si I Am Worldwide, yung Barley, makikita mo, may mga ads yan dyan sa EDSA. Mga K-pop pa nga yung mga hawak ng Barley. Networking yun, guys. So, parang unfair naman sa iba, lalo na kung may mga nagne-networking dito. Nilalahat mo. So, yun nga, hindi rin natin maiwasan talaga na may mga ganun nga. Kahit naman sa crypto, may ganyan eh. Ang daming tatayo ng mga crypto na pa-scam. Lahat naman eh. Kahit sa ano namang di ba? Kumbaga, nadadamay lang. O parang ganun, yung halimbawa, yung ibahin natin, yung mga OFW natin, kunyari na lang, napanood ko ulit yung yung sa Maynila, yung bus, yung pinagbabaril ng pulis, yung mga taga Hong Kong, o di ba? So nangyari napanood ng mga taga Hong Kong. Ngayon may mga katulong na mga Pilipino sa Hong Kong, anong ginawa, di ba? Yung iba doon binugbog o yung iba pinaalis, o di ba? Pero kung titingnan mo, ang ginawa kasi ng mga taga Hong Kong, nilahat nila, parang dinamay lahat. So parang ganito din, dinamay mo lahat ng networking. Di ba? By the way, okay lang din naman yan, sir. Salamat sa Halo Game. At least nakikinig ka 100%. Tinapos mo, sir, yung video ko. Pero hindi tayo galit ha, nagpapaliwanag lang tayo. Ano lang naman yun, explanation lang naman. Pero ayun na nga. So, ang lang doon, huwag mo lalahatin. Kasi wala ako sa industriya ng networking dyan. Nag-start ako dyan. May mga sinalihan. May mga kilala tayong top earner dyan. Marami akong kasama sa sports car club na malulupit, na mga networker na doon. Hanggang ngayon naman, ang tagal na nila sa MLM. Yung Usana nga. Kung alam mo yung Usana. Maraming trainer at magagaling ngayon sa YouTube. Mga dati nag-networking. Yung mga nagsasalita dyan na malulupit magsalita. Tapos mga negosyante, mga inspirational. Si Chinkitan nga, networking. Si Isko Moreno, nag-networking. Hindi nila-recommenda nga nila networking. Pero yun nga lang, marami nga talagang gumagawa ng malulupit na idea sa networking na pa-scam. Pero syempre, wag natin lalahatin. Marami naman malulupit na product, yung iba ang daming testimony. O yung na lang, yung kaibigan din natin may-ari nito, yung isang Barley, Salveo. Yan, Salveo. Hanggang ngayon, di ba, ang dami nilang ads sa YouTube, ay sa Facebook. Mga networking din yan. So, ayun. By the way, pakwento tayo. So, ayan, Robin1649. Any insight sa Ron Value, boss? May balita din ba? May balita na bababa mapaparm starting sa March 1. Okay. Hindi ko pa alam yan. Asan na ba yung kanina? So, ito, hindi ko ata nasagot ito. Si Gios, nahack. Nahack na dati, nahack ulit. I don't know. Negative impact kasi yan. Dati di niya lang pinost, siguro pag high value target ka kasi gagawa ng paraan niya mga hacker na yan para anuhin ka eh. So marami kasing pwedeng, kung hindi man siya, possible yung mga employee niya, may naklik yan na nag-leak doon sa mismong ginagamit nilang wifi. Matitrace kasi lahat na nakakonect doon sa wifi eh. Tapos mache-check yun kung mahina yung pinaka tawag dito, firewall mo, yari ka na. So, by the way, ayaw kong pag-usapan yan, guys. Negative. Okay. Yan, sa Ron Farming, I don't know, hindi ko pa po ito alam. So, salamat din sa info, Robin6049. Okay, so alright. BTC Gauti, present sir. Share kayo din. Salamat sa mga ideas at ritual. Thank you so much sa pag-appreciate po. At ito, mga dati pa natin tagapakinig at subscriber. Toby Das TV 7511, naniniwala din ako sa Ron, sir, ganda ng utility. Thank you so much. Yes, ako rin naniniwala tayo dyan, naglagay nga tayo dyan kahit pa paano. Master Isaw, ito 3246, boss, as lang po.
if bumili ako ng pixel na may price na 28 pitot ang isa, tapos nag 30 pitot yon 30 pitot ba ang papasok kapag isinwap sa Pixel to RON? Ayan, may ano kasi yan, charges. So, hindi siya, sir. May bawas yan onte. Kasi merong, may tinatawag na slippage eh. So, parang isang community na nagbabay and sell doon kasi yung kukunin. Sa lahat na nagbibili o nagsisell doon, mabibenta agad. Kaya may slippage na tinatawag. Kahit sa MetaMask, meron din yan. Okay? So, hindi mo siya makukuha ng buo kahit swapping lang to, kasi yung swapping ng RON may libre na 5 swap yun, 'di ba? May bawas pa rin yan, sir, for sure. Lalo na kung malalaki yung bibilin mo, pero kung maliit ay baka unti lang din. Okay? Present Mr. Incognito, shoutout sa iyo, sir. Rafael 3987, kasama na ito sa ritual ko araw-araw. Present Mr. KGB yun. Present sa alright, okay. Good evening, Lord. Sorry I'm late, kaka-out ko lang sa work, but I'm always present. Kailan Bull Run Lodge? Hindi ko pa alam, hindi rin ako makapagsabi niyan, guys. Pero ang kadalasan kasi, base sa history, ang kadalasan ng Bull Run pakatapos ng tawag dito, Bitcoin halving. Makikita mo naman yan sa mga chart sa history. Okay, Sparklight 14, present Lodge, yun, present. Sir Neil, yun na si Sir Neil, present. Bibili rin po kayo ng Pixel for Bullion. Yes, pabili na tayo niyan. Hintay lang natin magdampa ulit. Okay, Sir Instinct, present. Laging present to si Sir Instinct. Okay, Savior, laging present. Let's go, sir. Going 3 client na din ang sa freelancing. Pangdagdag pasok sa crypto bago mag-halving. Saka na lang magbawas ng client pag bull na. Okay, still hoping siguro to mag ilang times ang asset natin. Always inspired sa mga binibigay mong tips, sir. KGB Crypto. Question pala, ilang cash pa ang hawak mo? Unti lang yung cash pa ko, sir. Siguro 6 digit sa peso, ha. Maliit lang siya. Okay, waiting sa new videos, Lords. Thank you so much, Sir Savior. Okay, laging present yan ating mga malulupit na subscriber. Ito lang yung mga nag-comment natin, guys. Meron pa ba? So, check natin. O yun, wala na. Yun lang ang ating comment. So, ayun na nga, sa mga nagtatanong dyan, guys, piliin nyo rin maging masaya kayo. Huwag puro focus kayo sa mga negative na tao. Okay? So, para makamove forward tayo, guys, ha. Kung sabi ko nga, ilista mo yung mga bagay na pangit sa ugali mo. Kumbaga may ugali kang pangit. Lahat naman tayo may ugaling pangit. Pero kumbaga, pwede naman natin yung baguhin, guys, eh. Ilista mo yung mga pangit mong ugali, delete mo yun sa buhay mo. At yung mga positive mo naman ng mga ugali, ilista mo din, i-maintain mo lang yun, guys. So, yun lang yung i-maintain mo. Yun yung tuloy-tuloy mong gawin. Then, kung may mga gusto ka pang ugali ng mga na-inspired ka sa mga tao, mga mayayaman, or mga taong responsable, mga taong iniidolo ka, lista mo kung ano ugali nila. At yung mga ugali nilang gusto mo, yun naman ang i-download mo sa sarili mo. Ulitin natin, kung may mga negative kang ugali sa'yo na hindi nakakatulong sa pag-asenso mo, hindi nakakatulong yan sa pagkuha mo ng goal mo, delete mo lang, guys. Tapos yung linista mo naman ng mga magaganda sa ugali mo, i-maintain mo lang yan. Maintain mo lang. Tapos yung mga ugali mo na ugali na mga kakilala mo na gusto mo maging ganon, ma-absorb mo, kumbaga i-download mo, ipasok mo yun sa'yo. Ganon lang siya. Para syempre, iwas ka sa mga nega, guys. O yun lang. Para ma-create ulit na ikaw, parang bagong ikaw. So, ganon. Ang kwento ko na naman, men. 34 minutes na. So, ayun lang. Okay, so alright. At ito ang ating thumbnails for today. At nasa 40,000 na tayo. Thank you so much again sa inyo. Share nyo na yung video natin. Tapos, tawag dito. Share nyo yung video natin at i-hit nyo na yung notification bell. Okay? So, alright. Thank you so much and God bless. Bye-bye, guys. Thank you.